Si Dr. Rose Cotter, isang therapist na na-trauma sa pagsaksi sa pagpapakamatay ng kanyang ina sa edad na 10, ay nagsasagawa ng emergency session kasama ang nagtapos na estudyante na si Laura Weaver pagkatapos niyang ma-admit sa Mount Pleasant Hospital. Si Laura, na nakasaksi sa kanyang propesor na si Gabriel Muñoz na pinalo ang kanyang sarili ng isang martilyo ilang araw lamang ang nakalipas, ay galit na sinasabing siya ay pinagmumultuhan ng isang masamang presensya na ang sumpa ay kinain ang kanyang buhay at walang sino man ang nakakakita maliban sa kanya. Bagamat na-diagnose siya ni Rose na may mga guni-guni, iginiit ni Laura na may kapangyarihan ng entity na magpakita bilang ibang tao na may suot na nakakatakot na ngiti. Sa pag-aangkin na malapit na siyang mamatay, biglang nabigla si Laura, pagkatapos ay nagsimulang ngumiti ng nakakatakot bago hiwain ang kanyang leeg gamit ang isang basag na tipak ng vase sa harap ni Rose. Isa sa mga tiktik na nag-interview kay Rose tungkol sa pagkamatay ni Laura ay ang kanyang dating kasintahang si Joel. Nanginginig pa rin sa kanyang nakita, ikinwento ni Rose ang sinabi sa kanya ni Laura tungkol sa pagsumpa umano ng isang masamang presensya na may nakakatakot na ngiti. Nagsimulang makita ni Rose si Laura na nakangiti sa kanya sa iba't ibang lugar. Ang mga pangitain ay nag-udyok kay Rose na tingnan ang pagpapakamatay ni Gabriel Muñoz at nalaman niyang kakaiba rin ang ngiti ni Gabriel bago ito namatay. Tinitingnan ni Rose ang kanyang pasyente na si Carl Rankin, na dating na-admit sa ospital para sa isang manic episode. Napangiti si Carl ng nakakatakot at nagsimulang magbanta at nakakatakot kay Rose, na naging dahilan upang tumawag siya ng security. Pinipigilan ng mga order si Carl, ngunit naisip lamang ni Rose ang kanyang agresibong pag-uugali. Sa paniniwalang ang nakakagulat na pagkamatay ni Laura ay maaaring nagdulot ng mental breakdown, ang boss ni Rose na si Dr. Morgan Desai ay naglagay kay Rose ng 1 linggong bakasyon. Kasunod ng isa pang nakakatakot na pangitain ni Laura, tumunog ang alarma sa seguridad habang si Rose ay mag-isa sa bahay. Ang isang operator mula sa serbisyo ng seguridad ay tila tumawag kay Rose na may mapanuksong mensahe. Ang tunay na operator ay tumawag kay Rose pagkaraan ng ilang sandali. Pagka-uwi ng kanyang kasintahang si Trevor, napansin ni Rose na nawawala ang kanyang pusa. Kailangang pakalmeyin ni Trevor si Rose nang bigla siyang natakot muli habang sinusuri ang audio mula sa session nila ni Laura. Nag-aalala para sa sariling kalusugan ng isip, binisita ni Rose ang kanyang dating therapist na si Dr. Madeline Northcott. Ipinaliwanag ni Rose na nagkakaroon siya ng mga guni-guni, na iniuugnay ni Madeline sa matagal ng pagkakasala ni Rose sa sinadyang overdose ng kanyang ina. Itinanggi ni Madeline ang kahilingan ni Rose na magreseta ng antipsychotic na gamot. Dumalo sina Rose at Trevor sa isang birthday party para sa 7 taong gulang na pamangkin ni Rose na si Jackson sa bahay ng kapatid ni Rose na si Holly. Nahiya ang mga bisita nang buksan ni Jackson ang regalo ni Rose upang makita ang kanyang patay na pusa na nakabalot sa loob. Mahigpit na iginiit na hindi siya responsable, napadpad si Rose at nahulog sa isang glass table matapos siyang takutin ng isa pang pangitain ni Laura. Sa kanyang katinoan, sinubukan ni Rose na sabihin kay Trevor ang tungkol sa di umano'y sumpa na sumakit kay Laura na tila ipinasa sa kanya. Si Trevor ay inakusahan si Rose na nagmana ng sakit sa pag-iisip mula sa kanyang ina at pagpatay sa kanilang pusa. Binisita ni Rose ang byuda ni Gabriel Muñoz na si Victoria. Ipinakita ni Victoria ang mga Rose Macabre sketch na iginuhit ni Gabriel tungkol sa isang madilim na nilalang na sinasabi niyang sinusubukang makapasok sa loob niya. Nalaman din ni Rose na si Gabriel ay na-trauma sa pagkamatay ng kanyang kapatid 20 taon na ang nakalilipas. At nagsimula siyang magreklamo tungkol sa sumpa pagkatapos dumalo sa isang komperensya kung saan nakita niya ang isang babae na nagpakamatay. Tinanong ni Rose ang pangalan ng babae, ngunit pinalayas ni Victoria si Rose sa kanyang bahay matapos ipilit ni Rose na nagsasabi ng totoo si Gabriel tungkol sa kanyang sumpa. Kinumbinsi ni Rose si Joel na tulungan siyang ipagpatuloy ang pagkonekta ng mga pahiwatig. Ginagamit ni Joel ang kanyang computer ng pulis upang ma-access ang isang file para kay Angela Powell, na siyang ahente ng real estate na nakita ni Gabriel Muñoz na namatay. Ipinapakita ng karagdagang video na, ilang araw bago siya namatay, nakita ni Angela ang isang nakangiting lalaki na biglang tinaga ang sariling leeg gamit ang mga gunting sa paghahalaman sa isang gasolinahan. Umuwi si Rose upang malaman na tinawagan ni Trevor si Madeline para sa interbensyon sa nag-aalalang kalagayan ng pag-iisip ni Rose. Nakaramdam ng pagtataksil, lumabas si Rose para kumuha ng mga kopya ng mga file ni Joel sa kanyang kapatid na si Holly.
Sinubukan ni Rose na sabihin kay Holly ang tungkol sa sumpa, na humahantong lamang sa pagtatalo ng magkapatid tungkol sa pag-uugali ni Rose sa kanilang mapang-abusong ina. Tinawag ni Joel si Rose upang sabihin sa kanya na ang karagdagang paghuhukay ay nagsiwalat ng isang kadena ng 20 katulad na mga kaso na kinasasangkutan ng mga saksi sa 19 na pagpapakamatay. Ang pagbubukod ay ang accountant na si Robert Talley, na nanood ng kanyang kasosyo sa negosyo na nagpakamatay. Gayunpaman, sa halip na patayin ang kanyang sarili, pinatay ni Robert ang isang estranghero pagkaraan ng 4 na araw. Isang linggo pagkatapos nito, ang nakasaksi sa mga aksyon ni Robert ay nagpakamatay at nagpatuloy ang pattern. Dinala ni Joel si Rose para makita si Robert Talley sa kulungan. Sa kulungan, pribadong ibinunyag ni Robert kay Rose na ang tanging paraan para maputol ang kadena ng sumpa ay ang pumatay ng ibang tao, ngunit kailangang mayroong saksi dahil nangangailangan ng trauma ang entidad upang patuloy na mabuhay. Biglang nataranta si Robert nang mapagtantong si Rose ang kasalukuyang may dalang sumpa. Binisita ni Madeline si Rose sa bahay. Napagtanto ni Rose na ang presensya ay nagpapanggap bilang Madeline nang tawagan siya ng totoong Madeline sa telepono. Ang nakangiting doppelganger ni Madeline na nagbabanta kay Rose. Armado ng kutsilyo sa kusina, nagmamaneho si Rose sa ospital. Naranasan ni Rose ang isang pangitain ng pagsaksak sa kanyang pasyenteng si Carl hanggang sa mamatay sa harap ni Dr. Desai, na pagkatapos ay pinunit ang kanyang sariling mukha. Nahanap ng tunay na Dr. Desai si Rose sa kanyang sasakyan na may hawak na kutsilyo at sinubukan niyang humingi ng tulong bago siya nagmamadaling umalis. Tumawag si Joel para sabihin kay Rose na may APB out para sa kanya base sa engkwentro sa kanyang concerned boss sa ospital. Palihim na ipinaliwanag ni Rose na haharapin niya ang entity at gustong mapag-isa para walang saksi ang maaaring magmana ng sumpa. Nagmamaneho si Rose sa kanyang inabandunang tahanan noong bata pa kung saan namatay ang kanyang ina. Sa loob, hinarap ni Rose ang isang pangitain ng kanyang ina, na inakusahan si Rose na pinahintulutan siyang mamatay sa pamamagitan ng hindi paghingi ng tulong nang makita siyang overdosing. Inakusahan ni Rose ang kanyang ina bilang isang mapang-abusong halimaw. Ang pangitain ay nagmorph sa isang lanky creature na umaatake kay Rose. Sinunog ni Rose ang nilalang gamit ang isang oil lantern. Pagkatapos ay tumakas si Rose sa labas habang nasusunog ang buong bahay. Bumisita si Rose kay Joel para humingi ng tawad sa pagkakasangkot niya sa sitwasyong ito at sa hindi pagiging emotionally available sa kanilang relasyon. Napagtanto ni Rose na moldito pa rin siya nang ngumiti si Joel nang nakakatakot. Tumakas si Rose sa labas upang matuklasan na hindi niya talaga iniwan ang kanyang buo na tahanan noong bata pa siya. Dumating ang totoong Joel sa abandonadong bahay. Para protektahan siya, ikinulong ni Rose si Joel sa labas habang binubuksan ng nilalang ang kanyang bibig. Pumasok si Joel sa bahay nang makitang nagsunog si Rose habang nakangiti ng nakakatakot.